Ang araw, isang higanting pugon sa kalangitan, ay walang awang nagpapatuloy sa kanyang paghihiganti. Mahigit kalahating taon nang hindi dinidiligan ang barangay Maharlika ng isang buong pusong ulan. Ang dating luntiang karagatan ng Palayan na minsang ipinagmamalaki ni Aling Corazon at ng kanyang mga kapitbahay ay ngayoy isang malawak na tigang na lupain. Putol. Putol ang mga ugat ng dating buhay, basag, pasag, at bitak. Titak na parang mga suga sa balat ng lupa. Pawat pagyapak, iwan ng ulap ng pinong alikabok na humahawak sa lalamunan at bumubulag sa paningin. Ang hangin, sa halip na magdala ng sariwang amoy ng lupa at halaman, ay nagtatampiso sa init at kalungkutan. Si Aling Corazon, isang babaeng may balat na pinatigas ng araw at mga kamay na pinino ng paggawa, ay nakatayo sa dulo ng kanyang sakahan. Sa likuran niya ay ang kanyang kubo, isang simpleng bahay na gawa sa nipa at kawayan, na ngayon ay tila nakayukayuk na sa pagod at gutom. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakakabit sa lupaing ito, lupaing minanapa niya sa kanyang mga ninuno, lupaing saksi sa kanyang pagkabata, sa kanyang pagmamahalan sa yumaong asawa, at sa paglaki ng kanyang kaisa. Isang anak, si Miguel. Pumanaw na ang kanyang asawa, naiwan siyang isa upang itaguyod ang buhay ng kanilang anak sa kabila ng hirap. Sa kanyang iisa, ang lupang ito ang naging sandigan niya, ang naging kausap niya sa bawat pagsubok. Anak, kumapit ka, bulong niya sa lupa, parang sa isang anak, huwag kang bibitaw. Ngunit ang lupa, sa lahat ng pagmamahal niya, ay unti nang bumibitaw. Ang bawat punla na itinanim niya ng may asa ay ngayoy tuyo at lanta. Ang tanging nakakapagpatuloy sa kanya ay ang pagtitiwala sa Diyos at ang suporta ng kanyang mga kapitbahay, lalo na si Ka Elena na parang kapatid na niya. Kahit anong mangyari, Aling Corazon, nandito lang kani. Pangako ni Ka Elena, habang aabot ng isang pinggan ng mais na inihaw. Sa kabila ng sariling kakulangan, si Aling Corazon ay palaging may maibabahagi, maging ito ay isang simpleng kwento, isang ngiti, o kahit isang butil ng bigas na kanyang pinagkakasya. Siya ang sentro ng asa sa isang pamayan ng unting nilulunod ng kawalan. Ang araw ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang mga utang ay unting umakyat, parang lason na kumakalat sa kanyang katawan. Nagsimula sa maliit na pautang kay Donato, ang mayamang may-ari ng lupa sa bayan, upang makabili ng buto at abono. Ngunit dahil sa kawalan ng ani, umipo ng interes, lumaki hanggang sa ang kanyang buong aari ay tila isinasanla na sa di nakikitang kamay ng utang. Noong akala niya ay wala nang mas titindi pa sa kanyang paglurusa, dumating ang bagyong Odette. Hindi lamang ito basta bagyo. Ito ay isang halimam na bumulusok mula sa karagatan, dala ang garit at puot ng kalikasan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang natitirang tanim sa kanyang bukirin ay nilamon ng baha, ang mga puno ay binali, at ang kanyang kubo, ang isang tirahan niya, ay winasak. Ang yero na bubong ay inilipad na parang papel, ang mga kawayan ay nagkalat, at ang mga alaala ay tila nilamon ng hangin at ulan. Nakasilong siya noon sa bahay ni Ka Elena, nakatingin sa malayo, habang pinagmamasdan ng unting paglaho ng kanyang mundo.
Ang bawat patak ng ulan ay parang mga luma ng langit at sa bawat hagupit ng hangin, tila dinudurog ang kanyang puso. Ito na ang huling sangpal ng kapalaran. Pagkatapos ng bagyo, wala nang natira. Ang dating lupang pangako ay isa na ngayong latian at ang kanyang tirahan ay isang bunto ng pinaghalong alaala at dumi. Umakyat na sa langit ang kanyang mga utang kay Donato. Isang hapon, habang abala siya sa aayos ng natitirang gamit, isang silyadong sulat ang idinikit sa poste ng kanyang tarangkahan. Galing kay Donato. Isang opisyal na mabala ng pagbawi ng lupa kung hindi niya mabayaran ang kanyang pagkakautang sa loob ng 30 araw. Ang kanyang pinakamamahal na lupa, ang kanyang mana, ang kanyang buhay ay nasa bingit na ng pagkalipas. Ang pangarap na mamamatay siya sa lupang ito, kasama ang kanyang mga ninuno, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at kawalan, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, Miguel. Ang kanyang kaisa, isang anak, ang bunga ng kanyang pagmamahal at paghihirap. Si Miguel, na kanyang pinagtiisan, pinagkasyahan, at pinag-aral upang makatapos ng kolehiyo. Si Miguel, na ngayon ay isang matagumpay na manager sa isang malaking real estate company sa Maynila. Mahigit 10 taon na rin nang huli silang magkasama ng matagal. Nagpapadala lamang siya ng pera tuwing Pasko, ngunit bihira nang umuwi. Si Miguel na lang ang asa ko, bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng kanyang gintong kwintas, ang kaisa. Isang alaala ng kanyang yumaong asawa. May inukit na krus sa pendant nito, simbolo ng kanilang pagmamahalan at pananampalataya. At ubili siya. Hindi ito basta kwintas lamang. Ito ay isang tipan ng ibig, isang piraso ng kanyang nakaraan. Ngunit ano ang silbi ng alaala kung wala na siyang kinabukasan? Kung mawawala ang kanyang lupa. Kinabukasan, sa pamilihang bayan, ibinenta niya ang kwintas sa isang alahas. Ang bawat sentimo na ibinayad sa kanya ay tila isang tusok sa kanyang puso. Ang pera ay sapat lamang para sa pamasahe sa bus, papuntang Maynila. Isang mahabang biyahe, isang malaking paglalakbay na may dalang napakabigat na asa. Ang biyahe ay matagal at nakakapagod. Habang papalapit ang bus sa lungsod, unting nagbago ang tanawin. Mula sa malawak na kabukiran at kabundukan ng Luzon, na sa kabila ng pagiging tigang ay may sarili pa ring ganda, ay unting lumitaw ang mga nagalakihang gusali, ang masikip na trapiko, at ang ingay ng modernong mundo. Ang Maynila. Ang lungsod na kinabibilangan ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Aling Corazon sa nakita. Mga matataas na gusali na umabot sa ulap. Mga sasakyang nagmamadali, mga taong abala sa sariling buhay. Ito ang mundo ni Miguel, ang kanyang anak, na iniwan ang bukid at ang hirap para sa ganitong uri ng pamumuhay. Sa Bonifacio Global City, isang distrito ng mga matataas na gusali at mamahaling pamumuhay, ang opisina at penthouse apartment ni Miguel. Nagtataka siya kung paano nakabuhay si Miguel sa gitna ng ganitong karangyaan. Asawa rin daw ito ng isang magandang babae, si Sofia, ang anak ni Don Emilio, isang makapangyarihang real estate magnate. Ang balita ay nakarating sa kanila sa probinsya sa pamamagitan ng kapitbahay na may kamag-anak sa Maynila. Nakangiti siya noon, ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanyang anak.
Ngayon, sa harap ng lahat ng ito, nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Kaya pa ba siyang makilala ni Miguel? Nakarating siya sa penthouse apartment ni Miguel. Isang naglalakihang gusali na may makintab na salamin at moderno ang disenyo. Ang pinto ay gawa sa kahoy na tila yaman ang bawat ukit. Kinakabahan, dahan niyang itinulak ang doorbell. Ang tunog ay malalim, tila iisa sa kanyang pad. Asa. Isang kasambahay, uniforme, ang nagbukas ng pinto. May halong pagtataka ang tingin nito sa kanya. Sino po sila? Tanong nito, may paggalang, ngunit may pagdududa. Ako si Corazon, ang nanay ni Miguel. Nandyan ba ang anak ko? Sagot niya, halos pabulong. Ang kanyang puso ay kumakabog. At tubili ang kasangbahay. Sandali po, sabi nito at pumasok sa loob. Narinig ni Aling Corazon ang bulungan mula sa loob. Lumipas ang ilang minuto na tila oras sa kanya. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang pagdududa, ang aalinlangan. Maya lumabas muli ang kasangbahay. May dala itong isang puting sobre at isang tiket ng 2. Pasensya na po, Aling Corazon. Sabi nito, hindi po kayo kayang harapin ni Sir Miguel. Kasi po siya sa trabaho at may mga bisita po sila. Ayaw po niyang makaapekto ang relasyon po niya sa probinsya, sa kanyang imahe sa asawa at biyenan niya. Iniabot nito ang sobre at ang tiket. Pero po iyan at pabalik na tiket niya na rin po sa probinsya. Biglang gumuho ang mundo ni Aling Corazon. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan ang mga salitang narinig. Ayaw niya akong makita. Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Ayaw niya akong haratin. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumabas sa balkonahe, nakasuot ng mamahaling damit. May hawak na isang baso ng alak. Nakatingin ito sa kanila, may bahagyang pagtaas ng kilay at may halong pagkamuhi sa kanyang mga mata. Si Sofia. Isang tingin na puno ng paghamak, isang sulyap na nagpapahiwatig ng pagiging dayuhan niya sa mundong iyon. Nagkibit. Palikat lamang ito at bumalik sa loob. Ang puso ni Aling Corazon ay naramdaman niya ang pagkabasag. Hindi sa pera, hindi sa pagod, kundi sa pagtalikod ng sarili niyang anak. Ang anak na kanyang pinagpuyatan, ang anak na kanyang inalagaan, ang anak na kanyang ipinagmalaki. Ang mga salitang relasyon sa probinsya at imahe ay tila mga sundang na tumarak sa kanyang kalooban. Ito ba ang bunga ng kanyang paghihirap? Ang pagtalikod ng sarili niyang dugot laman. Ang mga luha ay unting pumatak sa kanyang pisngi. Hindi niya na ito pinigil. Hindi niya kinuha ang sobre. Tinitigan niya ang kasambahay, na tila abala na sa pagsara ng pinto. Sabihin mo sa kanya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sabihin mo na ang kanyang ina ay narito, at ang kanyang ina ay nagmamakaawa. Ngunit siya ay tumalikod. Sabihin mo na ang utang ko sa kanya ay hindi kasing bigat ng utang niya sa akin. Ngunit ang kasambahay ay tila hindi na nakikinig. Dahan nitong isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsasara ay parang isang martilyo na bumagsak sa kanyang puso, iiwan ng isang malaking butas. Naiiman si Aling Corazon, nakatayo sa labas ng naglalakihang gusali, isang dayuhan sa sariling anak. Ang Maynila, na minsang simbolo ng pag-asa,
ay naging simbolo ng kanyang kabiguan. Sa bus pabalik ng Maharlika, si Aling Corazon ay walang imik. Ang kanyang mga mata ay nalalabo. Ang kanyang puso ay nababalot ng kirot. Ang mga naglalakihang gusali ng Maynila ay tila namumutya sa kanyang kalungkutan. Hindi niya kinuha ang pera ni Miguel. Nabalik niya ang tiket at ang kasambahay ang pabot ng kanyang pamasahe sa konduktor. Ang asa ay nawala na, napalitan ng isang malalim na sugat na sa tingin niya ay hindi na maghihilom kailanman. Ang makarating siya sa barangay Maharlika, ang dilin ay bumabalot na sa buong lugar. Ang kanyang kubo ay nakatayo pa rin, ngunit tila mas malungkot kaysa dati. At doon, sa harap ng kanyang tarangkahan, ay nakadikit pa rin ang abiso ni Donato. Isang pulang papel na tila nagmamarka ng kanyang huling kabiguan. Aalala ng pagbawi ng lupa. Ang kanyang mga kapitbahay, tulad ni Elena, ay sumalubong sa kanya nang may awa sa mga mata. Kamusta ang biyahe, Aling Corazon? Nakita mo ba si Miguel? Anong ni Elena? Puno ng asa. Umiling lang siya. Walang boses. Ang kanyang bibig ay parang pinatahi. Ang mga luha ay nanatili sa loob. Hindi ako natulungan ni Miguel, Elena. Hindi ako natulungan ng aking sariling anak. Bulong niya sa sarili. Ngunit sapat upang marinig ni Elena. Ang mga tao sa Maharlika, abala sa kanilang sariling pagdurusa dahil sa bagyo at pagtuyot, ay hindi na rin makatulong sa kanya. Ang bawat isa ay may pinapasan. Naramdaman ni Aling Corazon ang iisa. Ang kanyang lupa, ang kanyang tahanan, ang kanyang kinabukasan, at maging ang asa sa kanyang anak, ay tila nalusam na sa ilalim ng aapoy na araw, at mapanlinlang na lungsod. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagtapos ng isang paglalakbay. Ito ay nagtapos ng isang asa, isang pagmamahal, at isang yugto sa kanyang buhay. Ang kanyang puso, na minsan ay puno ng pagmamahal at asa, ay naiisang pusong bato na babalot ng lamig ng pagtalikod. Ang araw, bagamat hindi na kasing sama ng mga buwang lumipas, ay patuloy pa ring nagpapamalas ng kanyang lakas. Ang barangay Maharlika, bagamat nakatayo pa rin, ay isang imahe ng kahirapan na inukit ng bagyo at tagtuyot. Ang mga dating luntiang bukitin ay nanatiling tigang, ang mga itak na lupa ay tila mga pekat sa katawan ng isang matandang mandirigma. Ang mga ilog at batis na dating puno ng buhay ay ngayon mabababaw na sapa o ganap ng tuyo. Ang mga batong bilog na nakalatag sa ilalim ay patunay ng dating agos ng tubig. Ang hangin, sa halip na magdala ng sariwang simoy ng buhay, ay nagtatampisaw sa alikabok at isang malalim na kalungkutan. Si Aling Corazon, ang babaeng minsang naging tanglaw ng asa sa kanyang komunidad, ay ngayon mismo ang larawan ng nawasak na asa. Ang dating matatag na dindig ay ngayon baluktot sa pagod, ang mga mata ay nalalalin, at ang kanyang balat na pinino ng araw ay tila mas lalong nagaspang sa hirap. Ang kanyang kubo, bagamat muling pinadugtong, tugtong sa tulong ng mga kapitbahay, ay nanatiling isang simpleng tirahan na walang katiyakan. Madali pa ring mabuwag ng susunod na unos. Sa loob ng ilang linggo, ang buhay ni Aling Corazon ay naging isang walang katapusang pagsubok ng pagtitiis at kahihiyan, para lang may maisubo sa araw. At para matugunan ang patuloy na banta ni Donato,
nabawiin ang kanyang lupa. Wala siyang piniling trabaho. Sa umaga, makikita siya sa palengke ng bayan, nakayuko, naghahalukay sa mga basurahan ng mga tirang gulay o anumang mapapakinabangan na maaari pang kainin o ibenta sa murang halaga. Ang bawat sulyap, ang bawat bulong ng mga taong nakakakilala sa kanya si Aling Corazon yan, di ba? Ang dating may ari ng pinakamalawak na sakahan. O kawawa naman, wala na talagang natira, ay tila mga palaso na tumutudok sa kanyang puso. Ang dating dangal niya, na kanyang pinanghawakan ng buong buhay, ay tila nalusam na sa ilalim ng init ng araw at sa bigat ng sitwasyon. Sa hapon naman, si Aling Corazon ay nagiging isang labandera o tagapaglaba para sa mga mas nakakaangat sa buhay sa kalapit na barangay. Ang mga kamay niya, na dating sanay sa pagtatanim at pag-aararo, ay ngayon mas lalong nagaspang sa sabon at sa pagkukusot ng mga damit ng ibang tao. Ang bawat pagpisil at pagbanlaw ng damit ay tila pagpiga sa kanyang mga alaala, sa kanyang pagmamahal sa anak na tumalikod at sa lahat ang pangarap na kanyang binuo sa lupang ito. Ang amoy ng labada, na dati ay simbolo ng kalinisan, ay ngayon naging amoy ng kanyang kahihiyan at pagkabigo. Minsan, makikita siya ni Elena na may halo ng awa at sakit sa mga mata. Aling Corazon, huwag ka nang magpapakapagod ng ganyan, sabi ni Elena, sabay abot ng isang maliit na buwig ng saging. Ngunit ningiti lang si Aling Corazon. Isang ngiting pilit at walang laman. Kailangan, Elena. Kailangan kong mabuhay. Ang kanyang katawan ay payat. Ang kanyang mukha ay halatang kulang sa pahinga. At ang kanyang espiritu ay tila malapit ng bumigay. Isang mainit na hapon, habang nagpapahinga si Aling Corazon sa lilim ng isang punong mangga, isang kakaibang sasakyan ang pumasok sa barangay Maharlika. Ito ay isang luma, ngunit matibay na jeep na road, kulay puti, ngunit halos natabunan na ng putik at alikabok sa mahabang biyahe. Ang ingay ng makina nito ay tila isang bagong tunog sa tahimik at malungkot na nayon. Lumabas mula rito ang isang binata, may katamtamang tangkad, ngunit may tindig na punong. Puno ng enerhiya. May suot siyang salamin, ang buhok ay bahagyang magulo, at may dala siyang bag na puno ng kakaibang gamit ng martilyo, magnifying glass, mga bot ng sample. Siya si Dr. Gabriel Gabureyes, isang batang heologo na nagtapos sa Universidad ng Pilipinas, kilala sa kanyang pagiging masigasig at medyo out. Oso, gile. Os na pag. Iisip. Si Gabo ay nagsasagawa ng isang independenteng pag-aaral sa istrukturang heolohikal ng kabundukan sa lugar. Patay sa kanyang mga preliminary analysis ang tubig sa batis at mga sample ng lupa mula sa ilang lugar. Siya ay may matinding paniniwala na ang rehiyong ito ay may malaking potensyal sa mga mineral na hindi pa natutuklasan para sa mga taga. Maharlika, si Gabo ay isa lang sa mga dayo na may kakaibang pinagkakaabalahan. Pinagtatawanan siya ng ilan, may naghahanap ng ginto sa bato. Ngunit si Gabo ay hindi alintana sa mga biro. Ang kanyang mga mata ay laging nakamasid, sinusuri ang bawat bato, bawat kurba ng lupa. Isang araw, habang nagalakad siya malapit sa lupain ni Aling Corazon, may napansin siyang kakaiba sa mga batong nakakalat doon. Mayroon itong kakaibang kulay, isang halo ng itim, berde at bahagyang ginintuan na may mga hibla na tila ugat sa loob. Hindi ito karaniwan. Naalala niya ang kwento tungkol sa lupain ni Aling Corazon, ang tigang na lupa, ang mga utang, at ang kanyang kabaitan sa kabila ng lahat.
Nilapitan niya si Aling Corazon, na nooy-nad. Aayos ang ilang tuyong dahon sa kanyang makuran. Magandang hapon po, Aling Corazon. Pati ni Gabo. May ngitin ngunit halata ang paggalang. Tumingin si Aling Corazon, may pagtataka sa mga mata. Magandang hapon din, iho. Sino ka at bakit ka narito? Ipinaliwanag ni Gabo ang kanyang sarili, ang kanyang pag-aaral, at ang kanyang interes sa lupa. Aling Corazon, napansin ko po ang ilang kakaibang bato sa lupa inyo. Sa aking pagtatasa, malaki po ang posibilidad na may mahalagang mineral na nakatago sa ilalim ng lupa ninyo, diretsang sabi ni Gabo. Sumimangot si Aling Corazon. Mineral? Anong mineral? Ang lupa ko ay tigang na. Wala na akong makuhang kahit ano rito, maliban sa problema. Naalala niya ang panluloko ni Miguel. Ang mga taga. Maynila, mga dayo, ay tila pawang manluloko sa kanyang paningin. Baka naman gusto mo lang akong lokohin, iho. Wala na akong ibibigay. Hindi po, Aling Corazon, mabilis na sagot ni Gabo. Ang gusto ko lang po ay pahintulutan niyo akong magsaliksik at maghukay sa inyong lupa sa loob ng ilang panahon. Kung wala po akong makita, wala po kayong mawawala. Pero kung meron po, hindi lang po kayo ang makikinabang, pati na rin po ang buong baray. Nagpatuloy si Gabo. At para po ipakita ang aking sinseridad, ako po ang magbabayad ng lahat ng utang niyo kay Donato at lahat ng taxes ninyo sa lupa. Basta't papayag po kayo na ako ang mamamahala sa paggalugad sa inyong lupain. Hindi po ninyo kailangan mag-alala. Hindi ko po aagawin ang inyong lupa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Corazon. Magbabayad ng hutang. Ito ba ay totoo? Ang isip niya ay nag-aalinlangan. Ngunit ang puso niya, na halos wala ng mahawakang pag-asa, ay tila kumapit sa munting sinasabi ni Gabo. At ano naman ang mapapala mo rito, iho? Ang kaalaman po, Aling Corazon. Ang pagpapatunay ng aking mga teorya. At syempre, kung may mahanap man po kani, may kaukulang bahagi rin po ako bilang bahagi ng kasunduan. Sagot ni Gabo ng buong sinseridad. Hindi po ito panlalamang. Ito po ay isang pagkakataon para sa ating lahat. Sa kabila ng pag-aalinilangan, wala na siyang ibang pagpipilian. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng lupa. Ano ba ang mawawala sa akin? Pulong niya sa sarili. Wala na akong ibang kapitan. Sumang. Ayon siya, ngunit may kondisyon. Kailangan ng isang malinaw na kontrata na may pagpapatunay ng kapitan ng barangay, si Kapitan Berto. Kinabukasan, sa bahay ng kapitan, nagtipon sina Aling Corazon, Gabo, at si Kapitan Berto. Detalyado ang kontratang ipinakita ni Gabo, malinaw ang mga kondisyon, ang haba ng panahon ng paggalugad, at ang porsyento ng magiging tubo kung may matatagpuan. Matapos ang ilang pagbabasa at pagpapaliwanag, at sa huli ang basmas ni Kapitan Berto, nilagdaan ni Aling Corazon ang kontrata na may bahagyang kaba at munting asa na gumagapang sa kanyang puso. Pinirmahan din ni Gabo ang isang cheque na nagkakahalaga ng malaking halaga, sapat para bayaran ang lahat ng utang ni Aling Corazon kay Donato at ang kanyang taxes. Nang makita niya ang pangalan niya sa resibo mula sa bangko at ang opisyal na clearance mula kay Donato, isang luha ang tumulo mula sa mata ni Aling Corazon, luha ng laking pasasalamat at, sa wakas, kaunting ginhawa. Sinimula ni Gabo at ng kanyang maliit na koponan ng trabaho.
Kasama niya ang ilang estudyante mula sa unibersidad na handang volunteer at ilang kabataang barangay na naghahanap ng trabaho. Sa simula, mahirap ang lahat. Ang init ay matindi, ang lupa ay matigas, at ang paghahanap ay tila walang patutunguhan. Nagtanim sila ng ilang marker, gumamit ng mga kakaibang kagamitan na hindi maintindihan ng mga taga. Nayon. Ano ba yan? Nagsasayang lang sila ng oras, sabi ng isang taga. Nayon. Paliw talaga yang si Gabo, at si Aling Corazon naman ay nagpapaloko. Dugtong ng isa pa, maging si Donato ay nagpakita. Ano yan, Gabo? Inaagaw mo ba ang lupa ng matanda? Hindi pa. Tapos ang aking pakikipag. Ugnayan sa kanya, banta ni Donato, na may mapanlinlang na nitis sa labi. Wala po kayong dapat ikabahala, Donato, kalmadong sagot ni Gabo. May legal po kaming kontrata kay Aling Corazon. At, kung tungkol naman po sa kanyang utang, nabayaran na po namin. Nagulat si Donato. Ngunit nagpatuloy pa rin sa pagbabanta. Tandaan mo, walang makakapagpahirap kay Donato sa lugar na ito. Ngunit si Gabo ay patuloy sa kanyang trabaho, hindi pinansin ang mga banta at panunuya. Siya ay buo ang paniniwala sa kanyang pagsasaliksik. Sa kabila ng lahat, si Aling Corazon ay naging tahimik na taga-suporta ni Gabo. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng ginagawa nito, ngunit nakikita niya ang dedikasyon at ang katapatan sa mga mata ni Gabo. Tuwing tanghali, dinadalhan niya si Gabo at ang kanyang team ng mainit na kape at simpleng merienda na kanyang pinipilit na lutuin. Kain kayo, iyo. Magpalakas, sabi niya. At sa bawat pagbibigay niya, parang unting bumabalik ang kanyang dating sarili, ang babaeng mapagbigay, ang ina na laging nagmamalasakit. Ilang linggo ang lumipas, puno ng pagkabigo at pagod. Ngunit isang araw, sa isang payapa at maaraw na umaga, nang ang sikat ng araw ay tila nangangako ng bagong asa, ang kanilang diril ay biglang tumama sa isang kakaibang uri ng bato. Ang tunog ay malalim at ang pagpasok ng drill ay tila mas mahirap kaysa dati. Kumuha sila ng sample. Sa ilalim ng magnifying glass ni Gabo, nakita niya ang mga kakaibang hibla. Ang mga mata niya ay nanlaki. Nagmadali siyang gamitin ang kanyang portable analysis kit. Nang lumabas ang resulta, halos hindi siya makapaniwala. Ginto. Hindi lang ginto, kundi isang napakalaking deposito ng puro at mataas na kalidad na ginto. Nakanganga si Gabo. Gulat na gulat. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan at si Aling Corazon na nooy nakatingin mula sa malayo. Aling Corazon, tingnan niyo po ito. Sigaw ni Gabo, ang boses ay puno ng galak at pagtataka. Nang makumpirma ang balita, kumalat ito sa buong barangay ng napakabilis, parang apoy na sumiklab sa tuyong damo. Hindi lang ito isang maliit na deposito. Ayon sa preliminary assessment ni Gabo, ito ay isa sa pinakamalaki at pinakamayamang minahan ng ginto na natuklasan sa Pilipinas na may tinatayang halaga na bilyon. Bilyong piso. Ang lupa ni Aling Corazon, ang lupang inaakala niyang wala ng halaga, ay isa palang gintong lupa. Si Aling Corazon, na nooy isang mahirap na magsasaka at labandera, na malapit nang mawalan ng kanyang lupa, ay naging milyonarya o maging bilyonarya sa isang gabi. Ang mga taga na yon ay nagulantang. Mula sa pagiging pagtawa at pagkaawa, ang tingin nila kay Aling Corazon
ay naging puno ng paghanga, at sa likod nito ay bahagyang pagkainggit. Agad na dumagsa ang mga malalaking kumpanya ng minahan, mga investor, at mga kinatawan ng gobyerno sa Barangay Maharlika. Ang dating tahimik na nayon ay naging abalang sentro ng interes, puno ng mga sasakyan, mga tao, at mga usapan tungkol sa ginto. At si Donato, ang dating mayabang na Panginoong may lupa, na gustong kumuha ng kanyang lupa, ay biglang nagbago ng tono. Lumapit siya kay Aling Corazon, na may matamis na ngiti, nagpapanggap na Aalala, Aling Corazon, ikinagagalak kong marinig ang balita. Alam kong may potensyal ang lupa mo. Sana'y huwag mong kalimutan ang iyong mga kaibigan, ha? Halata ang kanyang panunuyo, ang kanyang pagiging sakin. Ngunit si Aling Corazon, sa kabila ng kanyang biglaang yaman, ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay blanko, walang nagbago. Ang kanyang puso, na minsan ay nabali, ay nanatili pa ring matatag, nagmamasid sa lahat ng nagaganap sa kanyang paligid. Ang kanyang buhay ay nagbago, ngunit ang kanyang karakter ay nanatili. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Sa gitna ng magarbong Bonifacio Global City, kung saan ang mga naglalakihang gusali ay umabot sa ulap, at ang bawat sulok ay pinintahan ng karanyaan, naghari ang isang buhay na tila perpekto sa mata ng marami. Sa isang penthouse na may nakamamanghang tanawin ng lungsod, nakatira si Miguel at Sofia, ang asawang sinasabing mayroong lahat ng yaman at prestihiyo. Ang kanilang araw na pamumuhay ay tila isang walang katapusang selebrasyon, mga almusal na may champagne sa kanilang malawak na balkonahe, mga hapunan sa mga Michelin starred na kainan, at mga weekend na lumilipad patungong Boracay o Palawan, sakay ng pribadong jet ng pamilya ni Sofia. Ang kanilang aparador ay puno ng mga kasuotang gawa ng mga tanyed na designer, at ang kanilang garahe ay may koleksyon ng mga mamahaling sasakyan. Simbolo ng kanilang mataas na katayuan. Si Miguel, ang dating simpleng binata mula sa probinsya, ay ngayon ay isang huwara ng tagumpay sa mata ng lipunan. Mahusay siya sa kanyang trabaho bilang isang senior manager sa kumpanya ng real estate ni Don Emilio, ang kanyang biyanan. Ngunit hindi lang ang kanyang talino ang nagdala sa kanya sa posisyong iyon. Higit sa lahat, ang koneksyon niya sa pamilya ng kanyang asawa ang naging susi sa kanyang mabilis na pag-angat. Bawat galaw niya, bawat salita ay maingat na pinaplano upang mapanatili ang kanyang imahe. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinagmulan bilang anak ng isang simpleng magsasaka, ay maingat niyang ibinawan sa limot. Sa tuwing natatanong siya tungkol sa kanyang pamilya, isang gawang kuwento ang kanyang isinasagot, na ang kanyang mga magulang ay pumanaw na nang siya'y bata pa, na siya'y ulila, at nagsumikap isang mapait na kasinungalingan, na binuo upang maging karapat dapat sa mundo ng kanyang asawa, na puno ng intriga at kasinungalingan. Si Sofia, ang kanyang asawa, ay isang magandang dilag na lumaki sa karangya. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa kung anumang bago at mamahalin. Hindi siya alintana sa mga detalye ng nakaraan ni Miguel, hanggat maibibigay ng kanyang asawa ang lahat, ang kanyang kagustuhan. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kalakal na maaaring palitan ng pera at katayuan. Ang mahalaga ay ang kanilang pamilya ay manatili sa tuktok ng lipunan. Ang kanyang mundo ay umiikot sa mga social gatherings, mga charity galas, at ang pagpapakita ng kanilang yaman. Ang ideya ng isang simpleng buhay sa probinsya ay isang bagay na malayo sa kanyang imahinasyon,
Isang bagay na hindi dapat masilayan ang kanyang buhay. Miguel, darling, nabili ko na ang bagong Hermes Birkin na gusto ko. Masiglang sabi ni Sofia isang umaga habang almusal sila sa kanilang balkona. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa kanyang mga alahas. Salamat, mahal. Napakagaling mo talaga. Ngumiti si Miguel, isang ngiting sanay na sa pagkukunwari. Para sa'yo, Sofia. Wala kang hindi makukuha. Ngunit sa loob niya, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang patuloy na nagtatago sa dilin. Ang takot na mabunyag ang kanyang mga katinungalingan ay parang anino na sumusunod sa kanya sa bawat silid ng kanilang penthouse. Sa bawat ngiti ni Sofia, sa bawat pagmamalaki ni Don Emilio ay may isang tinig sa kanyang utak na bumubulong. Hanggang kailan mo kaya itatago ang iyong tunay na kulay? Isang hapon, habang si Miguel ay abala sa isang meeting sa kanyang opisina, isang balita ang sumiklab sa buong Pilipinas, parang apoy sa tuyong damo. Ang mga headline sa lahat ng pahayagan, ang mga breaking news sa lahat ng television channels, at ang galal posts sa social media ay iisa ang sinasabi. Aling Corazon ng Barangay Maharlika. Mula Lamandera hanggang Dindong Bilyonarya. Ang larawan ni Aling Corazon, ang kanyang mukha na pinatigas ng araw at hirap, ngunit may isang ningning ng tapang at dinidad ay lumabas sa lahat ng lugar. Ang kanyang kwento isang kwento ng pagtitiis, paghihirap at himala ay naging inspirasyon at misteryo sa marami. Ang mga detalye ng kwento ay isinulat ng may paggalang at paghanga. Ang kanyang pagkawala ng lahat dahil sa bagyo at tagtuyot, ang kanyang paghahanapbuhay bilang labandera at ang biglaang pagtuklas ni Dr. Gaburies ng isang malaking deposito ng ginto sa kanyang lupain. Ngunit may isang partikular na detalye na tila isang bukal ng lason para kay Miguel. Sa isang bahagi ng artikulo, malinaw na binanggit ang pagtalikod ng kanyang kaisa. Isang anak na pinuntahan niya sa Maynila sa asang matutulungan siya. Sa kanyang paghahanap ng tulong matapos mawala ang lahat, siya'y naglakbay patungong Maynila. Mulit ang kanyang sariling dugot laman ay tinalikuran siya, itinapon ang isang ina sa bingit ng kawalan para lamang mapanatili ang kanyang huwad na imahe sa lipunan. Hindi man binanggit ang pangalan ni Miguel, ngunit ang mga detalye, ang timing, ang lokasyon, Maynila, at ang pangyayari pagtalikod ng anak, dahil sa imahe ay sapat na upang malaman ng kahit sino ang tinutukoy. Nang unang lumabas ang balita, abala pa si Miguel sa kanyang meeting. Nang matapos ang meeting, bumungad sa kanya ang halos 10 missed calls mula kay Sofia at ilang mensahe mula sa kanyang mga kaibigan na nagtatanong kung okay lang ba si Aling Corazon. Nagtataka, binuksan niya ang kanyang social media. At doon, sa bawat scroll, ay bumungad ang mukha ng kanyang ina. Ang takot ay dahang gumapang sa kanyang sistema, parang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang lalamunan. Umuwi si Miguel sa penthouse na tila isang multo. Si Sofia ay naghihintay sa kanya, nakaupo sa sofa, hawak ang isang ipad, ang kanyang mukha ay halong gulat at pagkasuklam. Miguel, anong kalokohan ito? Sigaw niya, itinapon ang ipad sa mesa. Ang screen ay nagpapakita ng isang larawan ni Aling Corazon. Ito ba ang patay mo ng nanay? Isang bilyonarya. At tinalikuran mo siya. Nanikip ang dibdib ni Miguel. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang mga salita
ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Sofia, hindi yan totoo. Isang pagkakamali yan. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Detensan niya, desperado. Wag mo akong lokohin, Miguel. Pilit na sigaw ni Sofia. Ang mga detalye. Ang babae. Ang oras na pumunta ang nanay mo rito. Lahat ay tumutukoy sa'yo. Hindi ko maisip na kaya mong magsinungaling ng ganyan. Ang away ay nagpatuloy, ngunit ang galit ni Sofia ay unting napalitan ng isang kakaibang pag-iisip. Teka, kung totoo ito, bilyonarya ang nanay mo? Miguel, ang ibig sabihin nito, mayaman tayo. Kailangan mong ayusin ito. Palikan mo ang nanay mo. Humingi ka ng tawad. Palikan mo siya. Bago pa mahuli ang lahat. Ang kanyang mata ay tila kumikinang sa ideya ng mas malaking kayamanan. Ang pagkasuklan ay pansamantalang natakpan ng kanyang walang katapusang pagkauhaw sa pera. Samantala, sa kanyang malawak na opisina, si Don Emilio, ang ama ni Sofia, ay nakatitig sa mga artikulo. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Isang tao si Don Emilio na hindi basta naniniwala sa mga sabi. Matalino, tuso, at may matinding intuwisyon. Alam niya kung kailan may tinatago ang isang tao. Matagal na siyang nagtataka sa pagiging mailat ni Miguel pagdating sa kanyang pamilya. Ang pagtanggi ni Miguel na may ina pa siya ay isang bagay na ikinagulat na niya dati. Ngayon, ang balita tungkol kay Aling Corazon na may halos eksaktong detalye sa pangyayari ng pagtalikod ng anak sa Maynila ay tila isang piraso ng puzzle na bumubuo sa buong larawan. Hindi nagkakamali ang aking hinala, bulong ni Don Emilio sa kanyang sarili. Agad siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol sa nakaraan ni Miguel Reyes. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pinagmulan, bawat detalye. At gusto kong bilisan mo. Sa loob ng ilang araw, ang investigasyon ay nagpatuloy. Ang private investigator ay umikot sa barangay Maharlika. Nakapanayam ang mga kapitbahay, tiningnan ang mga lumang record. Bawat impormasyon ay ibinabalik kay Don Emilio. At sa bawat bagong impormasyon, ang pagdududa ni Don Emilio ay nagiging katiyakan. Ang kanyang biyenan ay hindi lamang isang simpleng magsasaka, ngunit isang bilyonarya na tinalikuran ni Miguel. Higit pa rito, natuklasan din ng investigador ang ilang mga irregularidad sa mga transaksyon ni Miguel sa loob ng kumpanya, ilang creative accounting, at bahagyang insider trading na ginawa niya upang mapabilis ang kanyang pag-akyat sa hagdan ng korporasyon at upang maipakita sa pamilya ni Sofia na siya'y karapat. Dapat. Ang lahat ng ito ay maingat na itinago sa ilalim ng kanyang matalinong pangalan. Umalis si Sofia kay Miguel, puno ng bagong impormasyon at isang malalim na pagtasuklam. Pinasa niya ang bawat artikulo, tiningnan ang bawat panayam ni Aling Corazon. Tuon niya naramdaman ang sakit ng isang ina na tinalikuran. Ang mga kasinungaling niya ni Miguel ay hindi lamang tungkol sa kanyang ina. Ito ay tungkol sa kanyang buong pagkatao. Ang pagtalikod niya sa kanyang ina ay isang bagay na hindi kayang lunukin ni Sophie. Ang kanyang pagkauhaw sa pera ay dahang natakpan ng isang mas matinding pakiramdam ang pagtataksil. Hindi ko alam kung sino ka pa, Miguel, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Pinaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo. Ang nanay mo.
tinalikuran mo ang sarili mong nanay. Anong klase kang tao? Hindi mo man lang inisip ang pakiramdam niya. Ang pagtitiis niya para sa iyo. Sinubukan ni Miguel na hawakan ng kamay ni Sofia, ngunit tinabig niya ito. Huwag mo akong hawakan. Kadiri ka. Akala ko, mahal mo ako, pero ang totoo, ginamit mo lang ako at ang pamilya ko para umakyat sa posisyon. At ang sarili mong dugot laman, kaya mong itapon, para lang sa tara at status. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Hindi ko kayang mabuhay kasama ng isang tao na walang puso. Tumating ang araw ng pagbagsak ni Miguel. Isang gabi, ipinatawag ni Don Emilio ang isang pamilyar na family meeting, hindi sa karaniwang hapag kainan, kundi sa kanyang opisina, kung saan ang mga ilaw ay malamlam at ang atmosfera ay mabigat. Naroon si Don Emilio, si Sofia, at si Miguel. Sa loob ng silid, mayroon ding dalawang abogado. Miguel, nagsimula si Don Emilio. Ang kanyang boses ay kalmadong ngunit may kapangyarihan na tila yelo. May ilang bagay tayong kailangan usapan. Inilabas ni Don Emilio ang isang folder na puno ng mga dokumento, larawan, at kopya ng mga artikulo. Ang tungkol sa iyong ina, si Aling Corazon. At ang tungkol sa iyong nakaraan. Alam ko ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sinubukan niyang itanggi. Don Emilio, hindi ko po maintindihan. Huwag ka nang magsinungaling, Miguel. Putol ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nalilisik. Nalaman ko ang tungkol sa iyong ina, na tinalikuran mo. Nalaman ko ang tungkol sa iyong mga kasinungalingan sa amin. At higit pa rito, nalaman ko ang tungkol sa iyong mga illegal na transaksyon sa aking kumpanya. Mga pandaraya na ginawa mo para umakyat sa posisyon gamit ang aking pangalan at ang aking tiwala. Naulog ang mundo ni Miguel. Walang makatakas. Lahat ay nabunyag. Si Sofia, na nooy, nakaupo sa tabi ni Don Emilio, ay tumingin kay Miguel ng may labis na pagtasuklam. Ikaw ay tanggal na sa aking kumpanya. Miguel, malamig na sabi ni Don Emilio. Lahat ng iyong bank, accounts, at credit cards ay freeze na. Hindi ka na parte ng pamilyang ito, at hindi ka na parte ng aking negosyo. Si Sofia ay tumayo. Ang kanyang mata ay nakatingin ng diretso kay Miguel. Gusto ko ng annulment, Miguel. Anya, ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko kayang mabuhay kasama ng isang manloloko at isang taong walang pagmamahal sa sariling ina. Hindi ako kailanman magiging maligaya sa iyo, lalo na ngayong alam ko na ang iyong tunay na kulay. Umagsak si Miguel sa kanyang upuan, parang isang silang manika. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangarap, ay biglang gumumo sa isang iglap. Mula sa pinakamataas na pedestal ng lipunan, siya ay bumulusok sa pinakamalalim na hukay ng kawalan. Nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng karangalan. Ang mga kaibigan niya sa Maynila ay biglang nawala, tinalikuran siya. Ayaw madikit sa iskandalong ito. Sa kanyang pagbagsak, naaalala niya ang mukha ng kanyang ina. Ang mukha ni Aling Corazon, na minsang tinalikuran niya sa pintuan ng kanyang petos. Ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan, ang kanyang ina ang tanging posibleng kanlungan. Ang tanging tao na, sa kabila ng lahat, ay maaaring magbigay sa kanya ng kahit kaunting awa. Sa huling piraso ng kanyang natitirang pera, na galing sa isang lumang emergency fund na hindi natuklasan ni Don Emilio, bumili si Miguel ng isang tiket ng bus
pabalik sa Barangay Maharlika. Ang biyahe ay hindi na puno ng asa, kundi ng pagdadalamhati, pagsisisi, at isang malalim na pakiramdam ng kahiyan. Ang lungsod na minsan nagbigay sa kanya ng lahat ay ngayon ay isang malaking bilangguan na nagtulak sa kanya palabas. Wala siyang dalang kahit ano, maliban sa kanyang basag na puso at ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang paglalakbay pabalik sa lugar na kanyang tinalikuran ay isang paglalakbay patungo sa isang walang katiyakang kinabukasan, isang desperadong paghahanap ng kapatawaran sa pintuan ng ina na kanyang sinaktan ng husto. Ang Barangay Maharlika na minsang nilamon ng kawalan at tila isang tuyong buto na inihagis sa ilalim ng apoy na araw ay ngayon muling nabuhay. Ito ay hindi na isang simpleng nayon, kundi isang umuunlad na sentro, isang buhay na patunay ng himala at pagbabago. Ang mga kalsada na dating lubak at pinagmulan ng alikabok ay ngayon sementado, makinis at sinasabitan ng mga solar powered street lights na nagbibigay liwanag sa bawat gabi. Ang dating tigang na bukirin ay muling nilinang, hindi lamang para sa palay, kundi para sa iba't ibang uri ng pananim na gumagamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura na pinamamahalaan ng mga lokal na residente. Ang mga ilog at batis na dating tuyo ay muling dumadaloy ng malakas at malinis. Salamat sa mga proyekto sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanumbalik ng watershed. Sa bawat sulok ng barangay, makikita ang mga bagong istruktura, isang modernong eskwelahan na may kumpletong kagamitan, isang maliit na ospital na may libreng serbisyo para sa mga residente, at isang sentro ng komunidad na nagsisilbing pagpupulungan at training ground para sa mga bagong hanapbuhay. Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito, nanatili ang diwa ng Maharlika. Ang mga bahay ay pininturahan ng makukulay na disenyo, ngunit pinanatili ang tradisyonal na arkitektura, ang kawayan at nipa na may modernong kawis. Ang mga kabataan ay may aksas sa teknolohiya, ngunit patuloy pa rin natututo ng mga lumang kanta at sayaw ng kanilang mga ninuno. Ang mga matatanda na minsang nawalan ng asa ay ngayon nakangiti, ang kanilang mga mata ay puno ng asa para sa hinaharap. Ang hangin, sa halip na magdala ng alikabok, ay may dalang amoy ng sariwang lupa, ng namumulaklak na halaman, at ang pinaghalong ingay ng mga batang naglalaro at mga matatandang nagkukwenduhan. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang bagong bahay ni Aling Corazon. Ito ay hindi isang mansyon na puno ng ginto at karangyaan, kundi isang tahanan na nagpapakita ng kanyang pagiging simple at pagmamahal sa kultura. Malaki ito, matibay, at gawa sa maditibay na kahoy at bato. Ngunit mayroon pa ring malawak na balkonahe na may mga inukit na disenyo ng Tagalog. Ang bubong ay pininturahan ng kulay pula at berde na sumasalamin sa mga kulay ng lupa at kalikasan. Sa paligid ng bahay, isang malawak na hardin ang pinagsama. Sama ang mga gulay at mga bulaklak na makikita lamang sa Pilipinas gumamela, santan, sampaggita. Ang amoy ng sariwang bulaklak ay pumupuno sa hangin at ang bawat sulok ng bahay ay tila may kwento. Ito ang kanyang pangarap, isang bahay na hindi nagtatago mula sa mundo, kundi nakakabit pa rin sa lupa at sa komunidad. Si Aling Corazon, na ngayon ay tinatawag na ina ng Maharlika, ay nagbago ng labis, ngunit sa isang paraan na hindi inaasahan ng marami. Ang kanyang mukha ay may mga ukit pa rin ng nakaraang paghihirap, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas malinaw, mas matatag, at mas puno ng karunungan. Ang kanyang tindig ay tuwid, at ang bawat galaw niya
ay may dignidad. Hindi siya kailanman nagpakita ng labis na pagmamay. Ari sa kanyang kayamanan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang gintong kapalaran upang itayo ang komunidad na minsang tinalikuran ng lahat. Sa tulong ni Dr. Dabo Reyes, na nanatiling kanyang tapat na kasama at tagapayo, binuo nila ang mga proyekto na naghatid ng pag-asa sa mahalika. Ang sentro ng karunungan, ang pinakamalaking proyekto niya, ay isang moderno, ngunit may tradisyonal na disenyo na eskwelahan na nagbibigay ng libreng edukasyon mula elementarya hanggang high school at may mga vocational courses pa para sa mga kabataan. Ang Pusong Ginto Clinic naman ay isang maliit na ospital na nagbibigay ng libreng konsultasyon at gamot sa mga mahihirap na may mga doktor at nurse na sumumpa na maglilingkod sa komunidad. Nagtatag din sila ng isang maharlika cooperative na nagbibigay ng pautang at training sa mga magsasaka upang magamit ang modernong teknolohiya sa pagsasaka at upang maprotektahan ang kalikasan. Ang ginto ay hindi lamang isang metal, Gabo, sabi ni Aling Corazon kay Gabo isang hapon habang nakatayo sila sa balkonahe. Tinatanaw ang umuunlad na nayon. Ito ay isang responsibilidad. Ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa akin upang maging tulay ng pag-asa para sa aking kapwa. Si Gabo, na ngayon ay isang respetadong bahagi ng komunidad, ay tumango. Tama po kayo, Aling Corazon. Kayong dalawa po ang nagpatunay na ang tunay na yaman ay nasa puso at sa paglilingkod. Natagpuan ni Aling Corazon ang tunay na kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ng hatid ng kayamanan, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa pagkakita ng bunga ng kanyang paglilingkod. Ang sakit ng pagtalikod ni Miguel ay nanatili sa isang sulok ng kanyang puso, isang peklat na hindi na maghihilom, ngunit hindi na ito ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Pinili niya na mamuhay ng may pag-asa at pag-ibig, sa halip na mamuhay ng may pait at galit. Ang kanyang bagong layunin ay nagbigay sa kanya ng lakas at karunungan na harapin ang anumang pagsubok. Isang hapon, nang ang araw ay unting lumulubob sa likod ng kabundukan, naglalagay si Aling Corazon ng sariwang sambagbita sa kanyang altar sa sala na may larawan ng kanyang yumaong asawa. Tahimik ang buong bahay, tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig. Biglang may kumatok sa pintuan. Isang mahina, halos alangan na katok. Hindi kaagad siya kumilos. Parang may pumigil sa kanyang loob. Sa kanyang edad, marami nang pumupunta sa kanyang bahay para humingi ng tulong o magpasalamat. Ngunit ang katok na yon ay may kakaibang bigat, isang pamilyar na tunog ng pagkabigo. Dahan siyang naglakad patungong pintuan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis, na tila may nagbabadyang unos. Ang buksan niya, ang pinto, tumambad sa kanya ang isang anino ng nakaraan. Nakatayo sa labas si Miguel. Ngunit hindi na ito ang Miguel na mayabang na manager na nakasuot ng mamahaling damit. Ito ay isang Miguel na tiyak na dinala ng hangin at pagsubok. Payat na payat siya. Ang kanyang damit ay gusot at may mansa. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalin, puno ng pagod at kalungkutan. Ang dating kislap ng ambisyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapait na pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang labi ay nanginginig din. Tila hindi makapagsalita. Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso sa ina. Walang salitang lumabas sa bibig ni Aling Corazon. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Walang emosyon.
Ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng 1,000 kwento ng sakit at pagtataksil. Naghalo ang nakaraan at kasalukuyan sa isang iglap. Ang anak na kanyang minahal, na kanyang pinaghirapan, ang anak na kanyang inalagaan ng buong puso, ay nakatayo sa kanyang harapan, halos hindi na makilala. Ina. Asag ang tinig ni Miguel. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang muli ang salitang iyon mula sa bibig ng kanyang anak matapos ang mahabang panahon. Ina, ako po ito. Si Miguel. Walang tugon si Aling Corazon. Ang kanyang titig ay matalin, ngunit hindi galit. Tila sinusuri niya ang kanyang anak, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang saksi sa isang krimen. Unting bumagsak si Miguel sa kanyang mga tuhod, tulad ng isang punong binali ng bagyo. Hindi na niya napigilan ang pagluha. Ang kanyang mga luha ay umaagos, umahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Ina, patawarin niyo po ako. Umihikbi siya. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawa. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pagsisisi at pagdadalamhati. Nagpatuloy siya. Ang kanyang mga salita ay tila isang ilog na umapaw, puno ng sakit at pagkakasala. Nawala po ang lahat sa akin, Ina. Ang trabaho ko, ang asawa ko, ang mga kaibigan ko. Lahat po ng pinaghirapan kong itayo ay gumuho sa isang iglap. Iniwan po ako ni Susia. Tinanggal po ako ni Don Emilio. Wala na po akong pinupuntahan. Wala na po akong matirhan. Lahat po ng yaman na akala ko ay magbibigay sa akin ng kaligayahan ay nawala na po. Tumaas ang tingin niya kay Aling Corazon. Ang kanyang mga mata ay basang. Pasa. Ngayon ko po naintindihan, Ina. Ngayon ko po lang narealize kung gaano ako kamali. Ang lahat ng karanyaan sa Maynila ay walang kwenta kumpara sa pagmamahal niyo. Ang aking kayabangan, ang aking pagiging makasarili, ito po ang nagwasak sa akin. Tinanggihan ko po kayo. Ang aking sariling ina. Dahil sa takot na masira ang aking imahe. Dahil sa aking pagiging bulag sa kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Sumisinghot. At muling nagpatuloy. Ngayon, wala na po akong imahe na dapat protektahan, Ina. Wala na po akong kahit ano. Tanging kayo na lamang po ang aking asa. Alam ko po na hindi sapat ang aking pagsisisi, ngunit magbabago po ako. Pangako ko po, Ina, gagawin ko po ang lahat para makabawi. Aalagaan ko po kayo. Ipagluluto po ako kayo. Babayaran ko po ang lahat ng aking kasalanan. Bigyan niyo lang po ako ng isang pagkakataon, Ina. Isang huling pagkakataon para maging karapat. Dapat na anak niyo muli. Nakatulala lamang si Aling Corazon. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang lalim nito ay nagpapakita ng isang sakit na lumampas na sa pagkamuhi. Hindi na ito galit. Ito ay isang kawalan, isang kahungkagan na hindi na kayang punan ng anumang salita o luha. Matapos ni Miguel ang kanyang mahabang pagmamakaawa, isang mahabang katahimikan ng bumarot sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig lay ang hininga ni Miguel at ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Dahan. Kinuha ni Aling Corazon mula sa kanyang bulsa ang isang lumang, gusot na sobre. Ibinukas niya ito at inilabas ang isang maliit na buwi ng pinong pera at isang lumang bustike. Ito ang eksaktong pera at tiket na ibinigay ni Miguel sa kasambahay para ibigay sa kanya ang simbolo
ng kanyang pagtalikod. Inilagay niya ang sobre at ang tiket sa nanginginig na kamay ni Miguel. Ang kanyang tinig ay mababa kalmado, ngunit may bigat na tila yelo, isang hatol na walang apela. Miguel, simula niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa walang buhay na mukha ng kanyang anak. Sinabi mo sa akin noon na magiging sagabal ako sa iyong imahe at posisyon. Ngayon ang iyong posisyon ay wala na. Ang iyong imahe ay wasak na. Nanginginig si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit para sa akin, Miguel, patuloy ni Aling Corazon ang pagiging ina ko sa iyo. Ang aking pagmamahal. Ito ay namatay sa mismong araw na iyon. Ang araw na tinalikuran mo ako sa pintuan ng iyong karangyaan. Ang araw na ako'y nagmakaawa, ngunit ikaw ay lumayo. Ang araw na kailangan ko ang isang anak, ngunit ikaw ay hindi na isang anak para sa akin. Tumulo ang luha sa mata ni Aling Corazon, isang maliit na patak na dahan. Dahang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit walang tunog ng pagluha. Ito ay tila luha ng isang alaala, hindi ng kasalukuyang sakit. Ang pera na ito, Miguel, anya, itinuturo ang sobre sa kamay ng kanyang anak. Ibinabalik ko sa iyo. Hindi ito makakabili ng bagay na nawala sa akin. Hindi nito mabubuhay ang puso ng isang ina na iyong pinatay. Dahan. Sa isang galaw na puno ng huling desisyon, tinalikuran ni Aling Corazon si Miguel. Naglakad siya pabalik sa loob ng kanyang bahay. Ang kanyang likod ay tuwid at matatag. Ang tunog ng pagsara ng pintuan ay mahina. Ngunit sa tainga ni Miguel, ito ay parang isang kulob, isang huling paghusga. Ang pintuan ay nakasara, hindi lamang sa kanyang ina, kundi sa anumang pagkakataon ng pagtubos. Naiwan si Miguel, nakaluhod sa labas ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang sobrang puno ng pera na wala ng halaga para sa kanya. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang sigaw ng matinding pagkabigo at pagsisisi na sumasama sa hangin ng gabi, umalingaw-ngaw sa tahimik na nayol. Ang kanyang mundo ay gumuho ng tuluyan. Iniwan siyang iisa, isang anino ng kanyang dating sarili. Ang buhay ay nagpatuloy sa Barangay Maharlika, ngunit para kina Aling Corazon at Miguel, ito ay dalawang magkaibang landas na hindi na magtatagpo kailanman. Si Aling Corazon ay nagpatuloy sa kanyang buhay na puno ng kahulugan at paglilingkod. Ginamit niya ang kanyang yaman upang buuin ang kanyang pangarap. Ang sentro ng karunungan ay lumawak at ang Pusong Ginto Clinic ay naging isang maliit na ospital na may modernong pasilidad. Ang mga proyekto sa agrikultura at kalikasan ay naging matagumpay na nagbibigay ng matatag na kabuhayan at pag-asa sa bawat residente. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa, ng katatagan, at ng walang sawang pagmamahal sa kapwa. Hindi niya kailanman nalimutan ng sakit ng nakaraan, ang pagtalikod ng kanyang anak, ngunit pinili niya na hindi ito ang maging definisyon ng kanyang buhay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang karanasan upang maging mas malakas, mas matalino, at mas mapagmahal sa mga taong nangangailangan. Sa bawat ngiti ng mga batang naaral, sa bawat pasasalamat ng mga may sakit, at sa bawat luntiang halaman na sumisibol sa kanyang lupain, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ang pangarap niya na maging isang ina ng Maharlika ay natupad, at ang kanyang legacy ay hindi nakasulat sa ginto, kundi sa puso ng mga taong kanyang tinulungan. Ang huling sulyap niya ay Miguel sa seremonya ng pagbubukas ng sentro ng karunungan, tulad ng nakita sa flash. Forward sa simula ng kwento ay isang patunay na
Ang sakit ay nananatili. Ngunit ang kanyang resolve na magpatuloy at magmahal ay mas matimbang. Samantala, si Miguel ay nagpatuloy sa kanyang buhay na puno ng pagsisisi at pagdadalamhati. Ang kanyang pagmamakaawa ay hindi pinakinggan at ang pintuan ng kanyang ina ay tuluyang isinara sa kanya. Nawala ang kanyang karangyaan, ang kanyang posisyon at ang kanyang pamilya. Naging isang taong lagalag, naglalakad sa mga kalye ng Maynila o sa mga probinsya, naghahanap ng trabaho. Ngunit walang matagpuan. Ang bawat gabi, ang mukha ng kanyang ina ay bumabalik sa kanyang panaginipang matatag. Ngunit malamig na mga mata, ang hindi makakalimutang pagsara ng pinto. Na-realize niya na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o ang posisyon, kundi ang pagmamahal ng isang pamilya, ang kapayapaan sa puso, at ang dangal ng pagiging tao. Ang lahat ng ito ay kanyang itinapon dahil sa kanyang pagiging bulag at sakin. Naging isang multo siya ng nakaraan, isang buhay na paalala ng kanyang mga kasalanan na naninirahan sa isang mundo ng iisa, habang buhay na nagdurusa sa lamig ng kanyang pusong bato, at sa kawalan, ang pagpapatawad ng kaisa. Isang taong minahal siya ng tunay. Ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi, at ang kanyang mga gabi ay puno ng kalungkutan, habang ang barangay Maharlika, ang lugar na kanyang dinalikuran, ay patuloy na sumisikat, isang tanglaw ng pag-asa na hindi na niya kailanman mararanasan.